Sabi nila ang pinakamatalas na scalpel ay hindi iyong hawak ng isang siruhano sa loob ng operating room. Ito ay ang katotohanang dahan-dahang humihiwa sa mga dambuhalang kasinungalingan. Akala ng asawa ko, sapat na ang kanyang mga matatamis na salita para takpan ang kanyang kataksilan. Akala ng biyenan ko mananatili akong isang piping dekorasyon sa kanilang pamilya dahil sa utang na loob. At ang ahas na katuwang nila, akala niya ay mananakaw niya ang aking talino nang walang kabayaran. Nagkakamali silang lahat. Ngayong gabi sa harap ng mga kumukutitap na ilaw at mga matataas na tao sa lipunan, hindi na ako ang asawang laging nasa likuran. Ako na ang may hawak ng talim. May isang dokumentong nakatago sa aking mga kamay na magpapabagsak sa kanilang imperyo. Sa loob lamang ng isang segundo, isang sikretong hinding-hindi nila inaasahang nalaman ko. Panoorin ninyo kung paano ko babawiin ang bawat sentimo ng aking dangal. Dahil sa larong ito ang talino ko ang batas, at ang kanilang pagbagsak ang tanging gamot na magpapagaling sa akin. Sinasabing ang bawat katotohanan ay may sariling oras ng pagsilang at kadalasan ito ay isinisilang sa gitna ng pinakamalamig na gabi. Balang araw luluhod ang lalaking tinawag kong asawa sa harap ng maraming tao, hihingi ng tawad habang ang kanyang marangyang mundo ay gumuho sa isang kumpas ng aking kamay. Ngunit bago ang rurok na iyon, may isang lihim na nakatago sa ilalim ng aking puting coat, isang digital na ebidensya na hindi lamang sisira sa kanyang karera, kundi magbubura sa pangalang Villarreal sa kasaysayan ng medisina. Hindi nila alam na ang babaeng inaakala nilang kontrolado nila ay ang siya palang maglalagay ng lason sa kanilang mga pangarap. Huwag kang magkakamali. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa isang asawang inapi. Ito ay tungkol sa isang reynang nagising sa gitna ng mga buwaya. Mari, stop being so sensitive. Hindi mo ba naiintindihan? This drug belongs to the Villarreal legacy, and that means it's my name on the patent, not yours. You're just a wife, so act like one and sign the papers already. Ang boses ni Diego ay umalingaw sa loob ng aking laboratorio, malamig at puno ng pagmamataas. Nakatayo ako sa harap ng monitor, ang aking mga kamay ay nananatiling matatag sa ibabaw ng keyboard, habang pinapanood ang CCTV footage sa maliit na bahagi ng screen. Doon sa loob ng kanyang opisina, nakita ko ang aking asawa na nakasandal sa mesa habang ang kanyang mga kamay ay nasa baywang ni Alessandra, ang kanyang bata, at mapagpanggap na assistant. Walang luhang pumatak mula sa aking mga mata. Sa halip naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo, tila naging likidong asero na dumadaloy sa aking mga ugat. Ang sakit na dapat ay nagpaluhod sa akin ay naging isang matalas na kaisipan. Diego, pinaghirapan ko ang research na ito sa loob ng 7 taon. Mahinahon kong sagot sa speakerphone. Ang boses ko ay kasing linaw ng kristal, walang panginginig. You didn't even know the chemical composition until I explained it to you last night. Narinig ko ang mapang-uyam na tawa ni Alessandra sa kabilang linya. Dr. Mari, you should be grateful. Diego is giving you a graceful exit. Isipin mo na lang ang hiya ng pamilya kapag nalaman ng board na ang asawa ng CEO ay nakikipag-agawan ng kredito sa sarili niyang asawa. Be professional, okay. Bago pa ako makasagot, bumukas ang pintuan ng lab at pumasok ang aking biyenan, si Doña Beatriz Villarreal. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad, suot ang kanyang mga diamante na tila babaluti laban sa anumang katotohanan. Mari, sapat na ang drama, bungad ng matanda. Ang pirma mo na lang ang kulang. Ang press conference para sa anunsyo ng bagong gamot ay magsisimula sa loob ng 30 minuto. Don't make us look bad in front of the media. Utang na loob mo sa amin ang posisyon mo ngayon. Huwag mong kalimutan na kung hindi dahil sa apelido namin, isa ka lang hamak na researcher sa isang maliit na ospital. Tumingin ako sa orasan sa dingding. 30 minuto. Ang pressure ng oras ay tila isang mabigat na kamay. Napilit akong dinudurog, ngunit ang aking isipan ay mabilis na gumagana. Mama, I understand. Sabi ko nang may bahagyang ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. Gusto niyo lang naman ang pinakamabuti para sa Villarreal Medical, di ba? Lumapit ako sa aking main server. Ang aking mga daliri ay mabilis na sumayaw sa ibabaw ng keys. Sa loob ng ilang segundo, ang original na data ng research ay nailipat sa aking private cloud, at ang naiwan sa system ng hospital ay isang version na may maliit ngunit fatal na depekto sa formula, isang depekto na tanging ako lang ang nakakaalam kung paano ayusin. Kinuha ko ang aking bag at ang mga dokumentong iniabot ni Doña Beatriz.
Hindi ko ito pinirmahan. Sa halip inilagay ko ito sa loob ng aking bag habang nakatitig sa aking biyenan. Pupunta ako sa press conference, Mama. I'll give Diego exactly what he deserves. Wika ko. Mabuti naman at natauhan ka na. Sagot ni Beatrice sabay talikod at lakad palabas. Hindi niya napansin ang kakaibang kislap sa aking mga mata. Agad kong kinuha ang aking cellphone at nag-send ng isang maikling mensahe sa isang hindi kilalang numero. The bait is set. Prepare the legal team. Habang naglalakad ako sa mahabang hallway ng Villarreal Medical, patungo sa press room, nararamdaman ko ang mga titig ng mga staff at nurse. Lahat sila ay bumabate. Lahat sila ay nakangiti. Hindi alam na ang pundasyong kinatatayuan nila ay malapit ng gumuho. Tumunog ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Diego. I'm on stage now. Don't do anything stupid, Mari. Remember, I have the logs of your recent transfers. One wrong move and I'll label you as a thief. Napahinto ako sa harap ng malaking pintuan ng ballroom kung saan gaganapin ang anunsyo. Naririnig ko na ang malakas na palakpakan at ang boses ni Diego na nagpapakilala sa kanyang nadiskubring gamot. Ang kanyang pagtataksil ay hindi lamang sa kama, kundi sa mismong dangal ng aking profession. Dahan-dahan kong inayos ang aking stethoscope sa leeg at ang aking salamin. Inilabas ko ang aking tablet at pinindot ang override command para sa presentation screen sa loob ng ballroom. May isang huling sorpresa akong iniwan sa file na iyon. Isang file na hindi lamang naglalaman ng formula, kundi ng isang audio recording na kinuha ko kanina lamang ang pag-uusap ni Diego at Alessandra tungkol sa kung paano nila ako lalabanan kapag nakuha na nila ang patent. Pinihit ko ang doorknob. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng ballroom ay sumalubong sa akin kasabay ng nakakasilaw na mga flash ng camera. And now for the presentation of the formula. Ang boses ni Diego ay puno ng kumpiyansa habang itinuturo ang malaking screen sa kanyang likuran. Ngunit bago pa lumabas ang mga slide ng research, isang itim na screen, ang bumulaga sa lahat at ang boses ni Diego na nagsasabing, Mari is just a tool, Alessandra. After today, we'll discard her like a used syringe, ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Napatigil ang buong mundo. Ang katahimikan ay kasing bigat ng isang hatol. Tumingin sa akin si Diego, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila nakakita ng isang multo na may hawak na hatol ng kamatayan. Ngumiti ako sa kanya sa gitna ng maraming tao. Ang laro ay nagsisimula pa lamang at sisiguraduhin kong wala siyang matitirang kahit isang piraso ng kanyang dangal bago matapos ang araw na ito. Ang bawat bulong sa loob ng ballroom ay tila huni ng mga insektong may dalang lason, mabilis na kumakalat sa bawat sulok ng silid. Ang katahimikan ni Diego ay hindi tanda ng pagsisisi, kundi ng purong takot. Nakita ko ang bawat butil ng pawis na namumuo sa kanyang noo, habang ang mga kamera ng media ay walang tigil sa pagkuha ng kanyang bawat kumpas. Technical glitch, that was a prank. Someone hacked the system. Ang sigaw ni Diego, ang boses niya, ay pumapaos sa desperasyon. Sinubukan niyang abutin ang tablet na hawak ko, ngunit mabilis akong humakbang. Pabalik ang aking mukha ay nananatiling kasing lamig ng marmol na sahig. Technical glitch, Diego, mahinahon kong tanong sapat lang upang marinig ng mga reporter sa harap. Ang boses mo ay kasing linaw ng kristal. Ang bawat salitang binitawan mo tungkol sa paggamit sa akin ay dokumentado. Hindi ito hack, ito ay katotohanan. Biglang sumulpot si Alessandra sa tabi niya, pilit na itinatago ang kanyang mukha sa likod ng buhok niya, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Dr. Mari, you are ruining the company's reputation. Isang malaking kasinungalingan ang audio na iyon. Gawa-gawa lang iyon ng AI. Ngumiti ako ng bahagya, isang ngiting walang init. Inilabas ko ang isang maliit na flash drive mula sa aking bulsa. Gusto niyo ba ng forensic digital certificate? Nakahanda na ang aking legal team para patunayan na orihinal ang recording na ito. At hindi lang iyan ang dala ko ngayong gabi. Enough! Ang boses ni Doña Beatriz ay umalingaw-ngaw puno ng autoridad habang itinutulak niya ang mga reporter para makalapit sa amin. Ang kanyang mga diamante ay kumikislap sa galit. Mari, pumasok tayo sa loob. Ngayon din, do not make a fool of yourself in front of our investors. Investor. Tumingin ako sa mga taong nakaupo sa unang hanay, ang mga board of directors, na ngayon ay may mga mukhang puno ng pagdududa. Mama, ang mga investors ay may karapatang malaman kung saan napupunta ang kanilang pera. Diego, hindi ba't nag-withdraw ka ng 5 milyong piso mula sa research fund noong nakaraang linggo
para sa isang private investment. O baka dapat nating sabihin na para iyon sa bagong kondo ni Alessandra. Narinig ko ang mahinang hiyawan mula sa mga tao. Ang mukha ni Diego ay naging kasing puti ng papel. Alam ko ang bawat galaw niya. Akala niya ay sapat na ang pag-delete sa aking access, ngunit nakalimutan niya na ako ang nagtayo ng system na iyon mula sa simula. You're lying, sigaw ni Diego sabay lundag patungo sa akin upang agawin ang flash drive. Ngunit bago pa niya ako mahawakan, dalawang lalaki na nakabarong ang humarang sa kanya. Sila ang aking personal security na kinuha ko sa tulong ng aking itatagong pondo. Huwag mong subukan, Diego, bulong ko habang nilalampasan siya. Hindi na ako ang asawang pwedeng saktan o takutin. Ngayong gabi ang Villarreal Medical ay haharap sa isang forensic audit. At ikaw, Alessandra, asahan mo ang sabina para sa conflict of interest. Naglakad ako palabas ng ballroom nang hindi sila nililingon. Nararamdaman ko ang mga flash ng camera sa aking likuran, ang mga tanong ng media, na tila mga bala ngunit diretso lang ang aking tingin. Ang bawat hakbang ko ay tila pagpunit sa aking nakaraan. Pagdating ko sa lobby, sinalubong ako ni Veronica Santos, ang aking abogado at matalik na kaibigan. Ngunit may kakaiba sa kanyang mga mata. Hindi siya nakatingin sa akin ng diretso. Mari, we need to go. Ngayon din, wika niya ang boses ay puno ng tension. Veronica, nakuha mo ba ang mga original patent documents mula sa safe ko? Tanong ko habang papasok kami sa sasakyan. Napatigil siya sa tapat ng pinto. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang kanyang bag. Mari, may problema. Diego changed the codes this afternoon. Noong pumunta ako roon, wala na ang mga folders. Someone else took them. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang mga dokumentong iyon, ang tanging pisikal na ebidensya ng aking 7 taon na paghihirap. Kung wala iyon ang digital files, ay pwedeng questionin sa korte sa loob ng mahabang panahon. Sino ang kumuha, Veronica? Tanong ko. Ang aking boses ay nagiging mas matalas. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang bakas ng pagkakasala sa kanyang mukha. Diego didn't do it alone, Mari. He had help from the inside. May nag-leak ng kinaroroonan ng backup files mo. Eksaktong tumunog ang aking cellphone. Isang notification mula sa aking lab sa bahay. Ang security camera ay nagpakita ng isang anino na familiar sa akin, isang anino na kaisa-isang tao na nakakaalam ng aking lihim na vault. Napatitig ako kay Veronica. Ikaw ang nagbigay sa kanila ng access, di ba? Hindi siya nakasagot. Ang katahimikan niya ay sapat na upang durugin ang huling piraso ng tiwala sa aking puso. Ngunit bago ko pa siya masigawan, isang itim na SUV ang humarang sa aming sasakyan. Bumukas ang pinto nito at lumabas ang 2 lalaking hindi ko kilala, ngunit ang kanilang mga mata ay may dalang panganib. Dr. Mari, sumama po kayo sa amin ng tahimik kung gusto niyo pang makita ang mga files niyo, wika ng isa sa kanila. Lumingon ako kay Veronica na ngayon ay umiiyak na sa tabi ko. Hindi lang pala si Diego ang kaaway ko. Ang buong mundo ko ay binuo sa isang malaking bitag. Ngunit imbes na matakot, mas lalong tumigas ang aking paninindigan. Gusto niyo ang research ko, wika ko habang dahan-dahang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Sana ay handa kayo sa epekto nito dahil ang research na iyon ay may nakatagong trigger na wawasak sa sinumang magtatangkang gumamit nito ng walang pahintulot ko. Hinawakan ko ang aking bag ng mahigpit. Ang gabi ay mahaba pa at sisiguraduhin kong bawat traidor sa buhay ko ay makakatanggap ng kanilang sariling dosis ng lason. Ang tiwala ay parang isang salamin, kapag nabasag masusugatan ka lang kung susubukan mong pulutin ang mga piraso. Habang nakatitig ako sa umiiyak na si Veronica sa loob ng sasakyan, hindi awa ang naramdaman ko, kundi pandidiri. Ang babaeng itinuring kong kapatid, ang tanging tao na pinagkatiwalaan ko ng aking mga pangarap, ay isa lamang palang anino na naghihintay ng tamang pagkakataon para ako ay saksakin sa likod. Mari, please let me explain ha. Hikbi ni Veronica, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Save it, Veronica. Malamig kong putol sa kanya. Ang bawat salitang lalabas sa bibig mo ngayon ay lason lang na susubukan mong ipakain sa akin. You chose Diego. You chose the enemy. Bumukas ang pinto ng aming sasakyan at ang 2 lalaking nakasuit ay pilit akong pinalabas. Hindi ako lumaban ng pisikal. Alam kong sa pagkakataong ito ang aking utak ang kaisa-isang sandata na hindi nila kayang kuhanin. Dinala nila ako sa isang pribadong elevator patungo sa isang sikretong palapag ng Villarreal Medical, isang lugar na hindi alam ng publiko, isang lugar
kung saan ang mga unethical na eksperimento ni Diego ay nagaganap. Pagpasok ko sa loob ng isang silid na kasing lamig ng sementeryo, nakita ko si Diego. Nakaupo siya sa likod ng isang malaking mesa, hawak ang mga original na folder ng aking research. Sa tabi niya ay si Doña Beatriz na ngayon ay may nakakalokong ngiti sa kanyang mga labi. Finally, Dr. Mari, bungad ni Diego. Ang boses niya ay puno ng tagumpay. Akala mo ba ay matatalo mo ako sa sarili nating laro? Hawak ko na ang lahat. Ang patent, ang research at ang tanging ebidensya na ikaw ang gumawa nito. Ngayon, you are officially nothing. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya, ang tunog ng aking sapatos sa tiles ay tila isang nakatatakot na ritmo ng paparating na unos. You think having those papers means you won, Diego? Akala mo ba ay ganoon ako katanga para iwanan ang pinakamahalagang bahagi ng formula sa mga pahinang iyan? Napatigil si Diego. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang mabilis niyang binuklat ang mga pahina. Anong ibig mong sabihin? Ang lahat ng chemical components ay narito. Bahagya akong tumawa, isang tunog na kasing talim ng scalpel. Ang nakikita mo ay ang Thaddeus formula, isang Trojan horse. Ang bawat component na narito ay kailangang dumaan sa isang specific na temperature at pressure cycle na ako lang ang nakakaalam. If you try to produce this without my activation code, the chemical bond will collapse within 48 hours. Imbes na gamot, magiging lason ito na sisira sa atay ng sinumang iinom nito. Tumayo si Doña Beatriz, ang kanyang mga diamante ay tila nanginginig sa galit. You wouldn't dare, Marie. Your reputation as a doctor would be destroyed if people die because of your research. I am not the one who patented it, Mama. Madiin kong sagot. Si Diego ang nakapangalan dyan. Kapag nagkaroon ng side effects ang pangalan niya, ang wawasakin ng bawat medical board sa mundo. I am just a victim of intellectual property theft. Remember, I have nothing to lose. Fix it, sigaw ni Diego. Sabay lapag ng baril sa ibabaw ng mesa. Hindi ito para pumatay, kundi para manakot, isang desperadong hakbang ng isang lalaking nawawalan na ng kontrol. Fix the formula, Marie, o sisiguraduhin kong ang tatay ni Veronica ay mabubulok sa kulungan dahil sa malpractice case na itinago ko sa loob ng 10 taon. Napatigil ako. Lumingon ako kay Veronica na ngayon ay nakatayo sa may pinto. Ngayon ay naiintindihan ko na. Yun ang dahilan kung bakit siya nagtaksil. Ginamit ni Diego ang pagkakamali ng kanyang pamilya para gawin siyang kasangkapan. Diego, you are a monster, bulong ko. I am a Villarreal, Mari. We win at any cost, sagot niya ng may ngiting aso. Now go to the lab. Lorenzo will accompany you. Give us the correct activation code and I will let Veronica and her father go. Naglakad ako patungo sa laboratorio sa ilalim ng pagbabantay ng kanilang mga tauhan. Ngunit habang hinahawakan ko ang doorknob ng lab, narinig ko ang matinis na tunog ng emergency alarm mula sa ospital sa ibaba. Dr. Diego, ang unang batch ng test subjects sa private ward. They are all seizing ang gamot na ipinadala mo kaninang umaga. It's causing immediate liver failure. Ang boses ng isang nurse mula sa intercom ay puno ng purong takot. Lumingon ako kay Diego na ngayon ay namumutla na sa takot. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila nakakita ng isang dambuhalang kabaong na nakalaan para sa kanya. Mari, please! Ang boses ni Diego ay naging isang mahinang pagsusumamo. I-save mo sila. If they die, my career is over. Humarap ako sa kanya, ang aking mga mata ay kasing tigas ng asero. I warned you, Diego. Never play with lives you don't understand. Now watch as your legacy burns to the ground. Ang huling nakita ko bago sumara ang pinto ng lab ay si Diego na napaluhod sa sahig habang ang screen sa dingding ay nagpapakita ng balita. Isang sikat na senador ang isa sa mga test subjects at ngayon ay nasa critical na condition. Ang laro ay hindi na tungkol sa pera or patent. Ngayon ito ay tungkol sa buhay at kamatayan at sisiguraduhin kong si Diego ang huling taong makakakuha ng gamot. Ang bawat tunog ng alarma mula sa emergency ward ay tila huni ng kamatayan na bumabalot sa buong gusali ng Villarreal Medical. Sa loob ng laboratorio, ramdam ko ang panginginig ng mga pader dahil sa tensyong namumuo sa pagitan namin ni Diego. Ang lalaking kanina lang ay naghahari-harian ngayon ay mukhang basang sisiw na pilit na kumakapit sa aking laylayan. Marie, please, kailangan mo silang iligtas. Ang senador. Kapag namatay siya sa loob ng ospital na ito, hindi lang ako ang babagsak. Lahat tayo ay makukulong.
Ang boses ni Diego ay puno ng purong desperasyon. Habang nakaluhod siya sa malamig na sahig, dahan-dahan kong inilabas ang aking stethoscope mula sa bulsa. Kalmado kong pinunasan ang bawat bahagi nito gamit ang alcohol. Ang aking mga kilos ay banayad at may presisyon. Hindi ko siya tiningnan. Sa oras na ito ang kanyang takot ay ang aking musika. I am a doctor, Diego. My duty is to save patients, not reputations. Malamig kong sagot. Ang lason na ibinigay mo sa kanila ay ang lason ng sarili mong kasakiman. Akala mo ba ay ganun kadaling nakawin ang 7 taon ng buhay ko nang walang kapalit? Pumasok si Alessandra, gulo-gulo ang buhok at namumugto ang mga mata. Dr. Mari, huwag kang maging malupit. May mga buhay na nakataya. Is it because you hate us? Is it because you're jealous? Sige na, aminin mo na. You're doing this to kill the senator just to blame Diego. Isang mapait na tawa ang lumabas sa aking mga labi. Huminto ako sa paglilinis at tinitigan siya ng diretso sa mga mata. Jealous, Alessandra, do not flatter yourself. Ang pag-ibig ko kay Diego ay matagal nang namatay kasabay ng aking tiwala. At ang senador, I will save him. Pero hindi dahil sa hinihiling ninyo, kundi dahil iyon ang tama. Lumingon ako kay Diego at inihagis sa harap niya ang isang puting folder. Pirmahan mo yan. It's a full confession. Nakasaad dyan na ninakaw mo ang research na sadyang pinalitan mo, ang chemical components, at ikaw ang nag-utos na gamitin ang hindi pa aprobadong gamot sa mga VIP patients para sa pansariling interes. No, kapag pinirmahan ko iyan, tapos na ang karera ko. Sigaw ni Diego. Diego, look at the monitor. Itinuro ko ang screen na nagpapakita ng tumitigil na pintig ng puso ng senador sa kabilang silid. The senator's vital signs are dropping. Sa loob ng 5 minuto, magiging bangkay na siya. Kapag namatay siya, hindi lang karera ang mawawala sa iyo, kundi ang kalayaan mo habang buhay. Pirmahan mo o panoorin mo ang iyong huling sandali bilang isang malayang tao. Habang nanginginig ang kamay ni Diego sa pagpirma, mabilis kong kinuha ang tamang catalyst mula sa aking lihim na refrigerator. Ito ang nawawalang bahagi ng formula, ang tanging bagay na magpapabago sa lason tungo sa isang tunay na lunas. Veronica, called the NBI. Utos ko sa aking abogado na kanina pa nakatayo sa isang sulok tahimik na nagmamasid. Ibigay mo sa kanila ang kopya ng confession na ito. Make sure every media outlet gets a copy before the sun rises. Naglakad ako patungo sa ICU nang may matatag na hakbang. Ang bawat tao na nadadaanan ko sa hallway ay tumatabi, ramdam ang bigat ng aking aura. Hindi na ako ang asawang laging nakayuko. Ngayon ako na ang may-ari ng bawat desisyon sa loob ng ospital na ito. Sa loob ng 3 oras, ang Villarreal Medical ay naging sentro ng isang himala. Nag-stabilize ang senador at ang iba pang test subjects. Ngunit habang ipinagdiriwang ng mga nurse ang tagumpay, isang mas malaking bagyo ang paparating. Nakatayo ako sa labas ng ospital, pinapanood ang mga sasakyan ng pulis na dumating para kay Diego. Ngunit bago pa sila makalapit, isang anino ang humarang sa akin mula sa dilim. Akala mo ba ay ganun lang kadali iyon, Marie? Ang boses ni Doña Beatriz ay kasing lamig ng kamatayan. You saved the senator, yes, but you forgot one thing. Ang perang ginamit mo para sa laboratoryong ito ay nanggaling sa Villarreal Foundation. At ngayon idedemanda kita ng plunder. I will make sure you spend the rest of your life in the same prison where my son is going. Mula sa likuran ng matanda, lumabas ang isang pamilyar na mukha. Ang auditor na inakala kong kakampi ko. Hawak niya ang mga peking records na itinanim ni Beatrice sa aking files. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang bawat hakbang ko ay tila may katapat na bitag mula sa pamilyang ito. Ngunit ang hindi nila alam, ang huling alas ko ay hindi ang gamot, kundi ang katotohanan tungkol sa kung paano talaga namatay ang aking biyenan na si Don Carlos Villarreal, 10 taon na ang nakalilipas. Mamagbulong ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Huwag mong hamunin ang isang taong may hawak ng iyong pinakamadilim na sikreto. Don't you want to know what I found in the old autopsy files? Napahinto ang matanda. Ang kanyang mga diamante ay tila nawalan ng ningning sa gitna ng kadiliman. Ang bawat diamanteng suot ni Doña Beatriz ay tila nawalan ng ningning sa harap ng malamig na katotohanang ibinato ko sa kanya. Sa gitna ng madilim na pasilyo ng ospital, kung saan ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng ventilation system, nagmistulang 2 mandirigma kami sa isang digmaan na walang ingay. Ang matandang reyna ng mga Villarreal
ay nakatitig sa akin ang kanyang mga mata, ay naniningkit sa pagitan ng takot at pag-aalinlangan. Huwag mong subukan na takutin ako sa mga lumang kwento, Marie. Ang boses ni Beatrice ay nanginginig bagaman, pilit niyang pinapanatili ang kanyang tindig. Don Carlos died of natural causes. Everyone knows that. Ang autopsy files na sinasabi mo ay gawa-gawa lamang ng iyong desperasyon. Dahan-dahan kong inilabas ang aking tablet mula sa bag. Hindi ko kailangan ng maraming salita. Ang ebidensya ay may sariling tinig na mas matalas pa sa anumang sumbat. Ipinakita ko sa kanya ang isang scan ng original na medical report na may petsang 10 taon na ang nakalilipas isang dokumentong itinago sa pinakamalalim na archive ng ospital na ako lamang ang may lakas ng loob na buksan. Natural causes, mama, ang labis na dosis ng digoxin sa loob ng katawan ni Papa ay hindi matatawag na natural. Bulong ko ang aking boses ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon. Pinanood mo siyang mamatay, di ba pinanood mo siyang mawalan ng hininga para lamang makuha mo ang control sa Villarreal Medical? Bago pa niya mabago ang kanyang testamento na mag-aalis sa inyo ni Diego. Nabitawan ni Beatrice ang hawak niyang clutch bag. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hallway, tila ba ito ang hudyat ng pagguho ng kanyang buong pagkatao. Ang auditor na nasa likuran niya ay napaatras, hindi malaman kung tatakas o mananatili. Walang maniniwala sa iyo, kagat labi niyang sabi, ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi na tumitigil sa panginginig. The NBI will believe the digital forensic trail, mama, sagot ko habang pinapatay ang tablet. Ang lagda mo sa request ng gamot na pumatay sa kanya ay nariyan pa rin. At ang auditor na kasama mo, I believe he would rather testify against you than spend 30 years in prison for being your accomplice in plunder and murder. Tumingin ako sa direksyon ng lobby kung saan nakita ko si Diego na pinupiringan na ang mga kamay ng bakal na posas. Ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan, habang ang mga flash ng camera ng mga reporter na kanina pa naghihintay sa labas ay tila kidlat na tumatama sa kanyang balat. Wala na ang CEO. Wala na ang makapangyarihang Dr. Villarreal. Ang tanging natira ay isang lalaking nagnakaw ng talino ng kanyang asawa at ngayon ay babayaran ito ng kanyang kalayaan. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit sa akin si Alessandra. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot-gusot at ang kanyang makeup ay kalat sa kanyang mukha dahil sa pag-iyak. Sinubukan niyang hawakan ang aking kamay, ngunit marahas ko itong binawi. Dr. Mari, please tell them I have nothing to do with the formula Diego forced me. Ginamit niya lang ako. Pagsusumamo niya, ang kanyang boses ay puno ng kaplastikan, na dati ay nagpapaniwala sa akin, ngunit ngayon ay nagpapangilo na lamang sa aking mga ngipin. Alessandra, sabi ko habang tinititigan siya ng puno ng pandidiri. Ang pinakamasakit na bahagi ng pagiging tool ay ang katotohanang itinatapon ka kapag wala ka ng gamit. You didn't just steal my husband, you tried to steal my life's work. Ngayon panoorin mo kung paano ka buburahin ng mundong pilit mong pinasukan. Iniwan ko silang lahat, doon ang biyenang mamamatay tao, ang asawang magnanakaw, at ang kabit na manggagamit. Naglakad ako palabas ng ospital nang may matatag na hakbang. Ramdam ko ang bigat ng stethoscope sa aking leeg. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito pabigat. Ito ang simbolo ng aking muling pagkabuhay. Pagsakay ko sa aking sasakyan, tumunog ang aking pribadong cellphone. Isang unknown number ang lumabas sa screen. Sinagot ko ito ng walang pag-aalinlangan. Dr. Calderon, ang boses sa kabilang linya, ay malalim at pamilyar, isang tinig na matagal ko nang hindi naririnig. Your surgical procedure was successful. You've removed the tumor from the Villarreal name. But are you ready for the biopsy results? Ang laban mo ay hindi pa tapos sa loob ng ospital na yan. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang lalaking ito, ang taong nagpadala sa akin ng lihim na code para sa CCTV footage noong unang gabi. Sino ka? Tanong ko, habang mahigpit ang hawak sa manibela. I am the one who knows where the original patent for the Thaddeus formula is really hidden. And it's not with Diego. It's with someone you least expect. Napatingin ako sa side mirror at nakita ko ang isang itim na sasakyan na nagsimulang sumunod sa akin mula sa anino ng parking lot. Ang gabi ay malayo pa sa katapusan at ang bawat kanto ng lungsod ay tila may dalang bagong bitag. Ang bawat kislap ng headlight mula sa itim na sasakyan sa aking likuran ay tila isang babala na hindi pa tapos ang gabi. Habang mabilis kong pinatatakbo ang aking sasakyan sa kahabaan ng madilim na highway,
Ramdam ko ang mahigpit na pagkakahawak ng aking mga daliri sa manibela. Ang aking puso ay tumitibok ng may kaayusan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paghahanda ng aking isipan sa susunod na hakbang. Sa medisina, ang bawat segundo ay mahalaga. Sa larong ito, ang bawat kanto ay maaaring maging huling hantungan. Huwag kang lilingon maringbulong ko sa aking sarili habang nakatingin sa rearview mirror. Ang mga anino ay hindi ka sasaktan hanggat hindi mo hinahayaang makuha nila ang iyong atensyon. Muling tumunog ang aking cellphone sa ibabaw ng dashboard. Sa pagkakataong ito, hindi ko na ito pinindot. Hinayaan ko itong magsalita sa pamamagitan ng voice command. Dr. Calderon, ang boses ng lalaki, ay kasing lamig ng hanging humahampas sa aking bintana. Lumiko ka sa susunod na flyover. May isang abandonadong bodega sa dulo ng kalyeng iyon. Doon mo makikita ang katotohanang matagal nang ipinagkait sa iyo ng mga Villarreal. Bakit ko susundin ang isang boses na hindi ko kilala? Tanong ko habang mabilis na nilalampasan ang isang track. Ang dagundong ng makina ng aking sasakyan ay tila isang awit ng digmaan sa gitna ng katahimikan ng gabi. Dahil ang taong may hawak ng orihinal na patent ay ang taong inakala mong matagal nang nawala sa iyong buhay. Sagot niya bago tuluyang naputol ang linya. Isang matalas na pagliko ang ginawa ko, ang tunog ng gulong sa semento ay umalingaw-ngaw sa paligid. Ang itim na sasakyang sumusunod sa akin ay nagpumilit na sumabay, ngunit sa isang kalkuladong hakbang, pumasok ako sa isang makitid na eskinita na tanging ang mga tulad kong sanay sa lugar na ito ang nakakaalam. Nawala sila sa aking paningin, ngunit alam ko hindi sila titigil. Narating ko ang bodegang sinasabi ng estranghero. Ang lugar ay amoy kalawang at lumang papel, isang testamento ng mga pangarap na kinalimutan na ng panahon. Dahan-dahan akong bumaba ng sasakyan, ng aking mga mata ay pilit na inaaninag ang paligid sa gitna ng malamlam na liwanag ng buwan. Ang bawat hakbang ko sa maalikabok na sahig ay tila nagpapatunog ng mga tuyong dahon, isang babala sa sinumang nagtatago sa dilim. Nandito na ako. Sigaw ko, ang aking boses ay matatag at walang panginginig. Lumabas ka at ipakita ang iyong mukha. Mula sa likuran ng malalaking kahon ng mga gamot, isang anino ang dahan-dahang lumabas. Ang kanyang tindig ay pamilyar, ang kanyang puting coat ay gusot-gusot na, ngunit ang mga mata ay nananatiling matalas at puno ng talino. Dr. Aris, bulong ko, halos hindi makapaniwala. Si Dr. Aris ang aking dating mentor sa universidad, ang taong sinabihan ako ni Diego na namatay sa isang aksidente sa ibang bansa. 5 taon na ang nakalilipas. Siya ang tunay na nakatuklas ng pundasyon ng Thaddeus Formula bago ko pa ito ipinagpatuloy. Mari, anak ko, ang boses ni Dr. Aris ay puno ng lungkot. Hindi ako namatay. Ipinatapon ako ni Diego at Beatrice sa isang pasilidad sa labas ng bansa upang hindi ko mabunyag na ang pamilya Villarreal ay matagal nang nagnanakaw ng mga research mula sa mga batang doktor na tulad mo. Inabot niya sa akin ang isang lumang itim na folder, isang folder na may selyo ng orihinal na patent office. Ito ang tunay na dokumento, Mari. Nakapangalan ito sa akin at sa iyo. Hindi kay Diego, hindi sa Villarreal Medical. Ginamit nila ang aking pangalan upang takutin ka, ngunit ang katotohanan ay nakatago sa loob ng mga pahinang ito. Naramdaman ko ang pag-akyat ng galit sa aking dibdib. Ang bawat kasinungalingan ni Diego at Beatrice ay tila mga anay na unti-unting kinakain ang aking tiwala sa sistemang pinaglilingkuran ko. Ngunit bago pa ako makapagsalita, ang matinis na tunog ng mga sirena ng pulis at ang liwanag ng mga flashlight ay bumalot sa buong bodega. "Huwag kayong gagalaw, ho!" Sigaw ng isang pamilyar na tinig. Lumingon ako at nakita ko si Veronica Santos, ang abogado kong traidor, kasama ang mga tauhan ni Doña Beatriz. Ngunit sa pagkakataong ito, si Veronica ay hindi umiiyak. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato at may hawak siyang baril na nakaturo sa amin. "Veronica?" Tanong ko, ang aking boses ay puno ng kapuotan. "Hanggang saan ang itatagal ng iyong kataksilan? Hindi ito kataksilan, Marie." Sagot ni Veronica, ang kanyang boses ay walang emosyon. "Ito ay survival. Doña Beatriz promised to clear my father's name if I bring her Dr. Aris and the folder. Hindi mo naiintindihan ang bigat ng sakripisyo ko." "Sacrifice." Tumawa ako ng mapait, habang dahan-dahang itinatago ang folder sa likuran ng aking likod. Ang tawag dyan ay kaduwagan. You sold your soul to a murderer. Sa gitna ng tensyon, isang malakas na tunog ng pagsabog ang nanggaling sa labas ng bodega.
Ang mga bintana ay nagkadurog-durog at ang makapal na usok ay biglang bumalot sa aming lahat. Ang kaguluhan ay naging pagkakataon. Takbo marin sigaw ni Dr. Aris habang itinutulak ako patungo sa isang sikretong lagusan sa ilalim ng mga makina. Hindi ako nag-atubili. Sa gitna ng usok at sigawan, naramdaman ko ang bigat ng katotohanan sa aking mga kamay. Ang laban na inakala kong tapos na sa pagkakaaresto kay Diego ay isa palang mas malalim na bitag na may kinalaman sa buong industriya ng medisina sa bansa. Nang makalabas ako sa kabilang bahagi ng bodega, sinalubong ako ng malamig na hangin ng madaling araw. Ngunit bago ako makahinga ng maluwag, naramdaman ko ang dulo ng isang malamig na bakal sa aking batok. "Give me the folder, Dr. Calderon." Ang boses ay hindi kay Veronica, hindi kay Beatrice. Ito ay boses ng isang lalaking inakala kong patay na. "Your husband isn't the only Villarreal who knows how to faking his own identity." Napatigil ang tibok ng aking puso. Ang lalaking nasa likod ko ay si Don Carlos Villarreal, ang biyanan kong inakala kong pinatay ni Beatrice 10 taon na ang nakalilipas. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang metrong sumusukat sa natitirang sandali ng aking buhay. Ang malamig na dulo ng baril sa aking batok ay nagpapaalala sa akin ng anatomy ng kamatayan, isang mabilis na pagpunit sa medula oblongata, at ang lahat ng aking talino ay magiging abo sa loob lamang ng isang segundo. Ngunit sa halip na manginig, naramdaman ko ang pag-akyat ng isang uri ng puot na mas mainit pa sa apoy na tumutupok sa bodega sa aking likuran. "Huwag kang malikot, Marie." Ang boses ni Don Carlos ay kasing lalim ng isang libingan. Walang bahid ng sakit o panghihina na inaasahan ko mula sa isang lalaking inakala kong nilason 10 taon na ang nakalilipas. "Ang folder ibigay mo sa akin ng dahan-dahan. I have waited a decade for this moment. Huwag mong hayaang madungisan ng dugo mo ang dokumentong ito." Dahan-dahan akong humarap sa kanya, ang aking mga kamay ay nananatiling nakataas, ngunit ang aking mga mata ay nakapako sa kanyang mukha. Wala na ang mapagmahal na biyenan na nagturo sa akin ng pilosopiya ng medisina. Ang kaharap ko ngayon ay isang halimaw na nagpanggap na bangkay upang paglaruan ang buhay naming lahat. "So the great Don Carlos Villarreal is a coward after all." Ang boses ko ay kasing pait ng apdo, walang bahid ng takot. "Hinayaan mong maging mamamatay tao ang asawa mo sa paningin ng mundo. Hinayaan mong maging magnanakaw ang anak mo. Lahat ng ito para lang sa isang patent. You're pathetic." Isang mapait na tawa ang lumabas sa kanyang mga labi. Ang tunog nito ay tila pagkiskis ng tuyong buto. "Hindi lang ito patent, Marie. This is a monopoly. Ang Thaddeus formula ay ang susi para hawakan ang leeg ng bawat pharmaceutical company sa bansang ito. I had to disappear. I had to let Beatrice and Diego clean the dirt so I could remain the saint in the shadows." "And what about me?" tanong ko, habang dahan-dahan kong nararamdaman ang bigat ng folder sa aking likuran. "Ginamit mo rin ako. Pinanood mo akong magpakasira sa loob ng pamilyang ito. You were the perfect catalyst, Marie. Ang talino mo ang nagpabuhay sa formula na hindi ko matapos-tapos. You were never a daughter-in-law to me. You were an investment," sagot niya ng may ngiting aso. Sa gitna ng aming paghaharap, isang boses ang umalingaw mula sa itaas ng hagdanan ng bodega. "An investment, is that all I am to you, Carlos?" Lumingon kami at nakita si Doña Beatriz. Ang kanyang mukha ay puno ng purong kapotan. Ang kanyang mga diamante ay tila naging mga talim sa ilalim ng malamlam na ilaw. Sa likuran niya ay si Veronica na ngayon ay mukhang nawalan na ng direksyon. Beatrice, bulong ni Carlos, ang baril niya ay nanatiling nakaturo sa akin, ngunit ang kanyang atensyon ay nahati. 10 taon akong nagluksa. 10 taon kong dinala ang kasalanang hindi ko naman ginawa dahil inakala kong pinatay kita. Sigaw ni Beatrice, ang kanyang boses ay pumapaos sa galit. "I protected Diego, I ruined Marie. Lahat ng iyon para sa alaala mo. At ngayon sasabihin mong ginamit mo lang kaming lahat. Masyado kang madrama, Beatrice. That's why I chose to die. You're too emotional to handle real power, Saka." Sagot ni Carlos ng may halong pandidiri. Naramdaman ko ang pagluwag ng tensyon sa paligid. Ito na ang pagkakataong hinihintay ko. Sa medisina, ang isang operasyon ay nagtatagumpay dahil sa tamang timing ng bawat hiwa. "Maman," tawag ko kay Beatrice, ang aking boses ay puno ng manipulasyon. "He never loved you. Ginamit niya ang pag-ibig mo para gawin kang kalasaglaban sa batas. At ngayon papatayin niya ako at kukunin ang lahat.
Will you let him win after everything you've sacrificed? Nagkatinginan kami ni Beatrice. Sa loob ng ilang segundo, ang lahat ng aming away, ang lahat ng kanyang pang-aapi sa akin, ay naglaho sa harap ng isang mas malaking kaaway. No, bulong ni Beatrice. Sa isang mabilis na kumpas, itinulak ni Beatrice si Veronica patungo kay Carlos. Ang gulat sa mukha ni Carlos ay naging pagkakataon ko. Buong lakas kong sinikmura ang matanda gamit ang aking siko at mabilis na tumakbo patungo sa madilim na bahagi ng bodega. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw, ang tunog nito ay tila bumasag sa katahimikan ng gabi. Naramdaman ko ang init ng bala na dumaan sa aking braso, ngunit hindi ako huminto. Ang sakit ay naging gasolina para sa aking mga binti. Mari the Folder, sigaw ni Dr. Eris. Mula sa kung saan, ngunit bago ko pa siya matugunan, naramdaman ko ang pagyanig ng lupa. Ang pagsabog kanina ay nagsimula ng kumalat sa mga tangke ng chemical sa ilalim ng bodega. Ang bawat dingding ay nagsimulang gumuho. Ang makapal na usok ay naging isang dambuhalang kumot na bumabalot sa aming lahat. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Carlos na pilit na bumabangon, ang kanyang mukha ay puno ng baliw na pagnanasa na makuha ang folder. Ngunit ang hindi niya alam, bago ko pa siya hinarap, binuhusan ko na ng asido ang loob ng folder na yon. Ang bawat pahina ng research ay unti-unti nang natutunaw sa loob. You want it, Carlos? Then burn with it. Sigaw ko habang inihahagis ang folder sa gitna ng naglalagablab na apoy. Nakita ko ang pagtalon ni Carlos patungo sa apoy. Ang kanyang gahaman na kamay ay pilit na inaabot ang kanyang pangarap. Ngunit ang apoy ay mas mabilis. Sa isang iglap, ang bodega ay nilamon ng isang mas malakas na pagsabog. Nakalabas ako sa kabilang panig, duguan ang braso at puno ng abo ang mukha. Sinalubong ako ng malamig na hangin ng madaling araw. Sa malayo, narinig ko ang mga sirena ng bumbero at pulis. Naupo ako sa damuhan, hinihingal, habang pinapanood ang rurok ng kapangyarihan ng mga Villarreal na nagiging abo. Ngunit sa gitna ng aking paghinga, naramdaman ko ang isang pamilyar na presensya sa aking tabi. It's over, Marit, wika ni Veronica, na ngayon ay nakatayo sa tabi ko. Wala na ang baril, wala na ang maskara. He's gone, at kasama niyang nawala ang lahat ng ebidensya laban sa tatay ko. Tumingin ako sa kanya, ang aking mga mata ay walang kahit anong emotion. You think you're safe, Veronica? You think this fire cleared your soul? Inilabas ko ang aking cellphone mula sa loob ng aking suot na stethoscope. Isang recorder na kanina pa naka-on mula sa simula ng aming paghaharap. Ang bawat salita ninyo, ang bawat pag-amin, it's all here. At ito ang magiging huling gamot na ibibigay ko sa pamilyang ito. Ngunit bago pa makasagot si Veronica, isang helicopter ang lumitaw sa kalangitan. Ang spotlight nito ay tumama sa aming dalawa. Isang boses mula sa speaker ang umalingaw-ngaw. Dr. Mari Calderon, you are under protection. Don't move. Isang lalaking naka-uniforme ng International Medical Board ang bumaba mula sa helicopter. Ngunit ang ikinagulat ko ay ang taong kasama niya, ang senador, na inakala kong critical pa rin sa ospital. Dr. Marie, wika ng senador ng may matatag na tinig. Hindi pa tapos ang biopsy results. There's one more person involved in this conspiracy, and she's waiting for you in Manila. Naramdaman ko ang panalamig ng aking buong katawan. Alessandra, ang babaeng inakala kong isa lamang hamak na kabit, ay may hawak pa palang barahan na hindi ko inaasahan. Ang ugong ng mga talim ng helicopter sa itaas ng aking ulo ay tila isang malakas na tibok ng puso sa gitna ng katahimikan ng kalangitan. Habang nakatingin ako sa malawak na syudad ng Maynila mula sa itaas, ramdam ko ang hapdi ng sugat sa aking braso, ngunit mas masakit ang katotohanang bawat taong pinagkatiwalaan ko ay may kanya-kanyang maskara. Ang amoy ng usok at abo mula sa bodega ay tila dumikit na sa aking balat, isang paalala na ang lahat ng bagay na binuo sa kasinungalingan ay nakatakdang maging alabok. Huwag mong ubusin ang lakas mo sa pag-iisip, Dr. Marie. Wika ng senador habang inaabot sa akin ang isang baso ng tubig. Ang biopsy results na tinutukoy ko ay hindi tungkol sa gamot. Ito ay tungkol sa tunay na pagkatao ni Alessandra Cruz. Siya ay hindi lamang isang assistant. Siya ang anak ni Doña Beatriz sa ibang lalaki, isang lihim na itinago ng pamilya Villarreal upang manatiling malinis ang kanilang pangalan.
Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo. Kaya pala ganoon kadaling nakapasok si Alessandra sa buhay ni Diego. Kaya pala ganoon na lamang ang protection ni Beatrice sa kanya. Nasa Villarreal Medical siya ngayon, patuloy ng senador. Sinusubukan niyang ipasa ang isang emergency board resolution upang ilipat ang lahat ng assets ng kumpanya sa isang offshore account bago pa tuluyang bumagsak ang presyo ng stocks. Pagbaba ng helicopter sa rooftop ng Villarreal Medical, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Ang bawat hakbang ko sa makintab na floor ng ospital ay tila isang martilyo na naghuhudyat ng huling paghuhukom. Ang mga staff na nadadaanan ko ay tila mga estatwa sa gulat. Nakita nila akong duguan, ngunit ang aking tindig ay mas matatag pa sa isang toring bakal. Marahas kong binuksan ang pintuan ng boardroom. Ang katahimikan ay biglang binalot ng tensyon. Sa gitna ng mahabang lamesa, nakaupo si Alessandra, suot ang isang itim na damit, ang kanyang mga mata ay puno ng peking luha habang nakaharap sa mga board of directors. Please, members of the board, ang boses ni Alessandra ay puno ng pagsusumamo, ang kanyang paboritong estilo ng manipulasyon. Diego is in jail. Beatrice is missing. Someone needs to save the legacy of this hospital. I am doing this for the employees, for the patients. You are doing this for yourself, Alessandra. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasing talim ng isang punyal. Napatayo ang lahat. Ang gulat sa mukha ni Alessandra ay mabilis na napalitan ng isang mapagkunwaring awa. Mari, oh thank God you're alive. Look at you, you're hurt. Guards, help her. She's clearly in shock. Huwag mong subukan ang acting mo sa akin, Alessandra. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Ang board of directors ay hindi nanonood ng teleserye. Sila ay mga negosyante, at ang negosyanteng papayag na magnakaw ka sa harap nila ay kasing bobo mo rin. What are you talking about? I'm a Villarreal. I have the right, sigaw niya ang kanyang maskara, ay nagsimula ng magkaroon ng lamat. You are a Villarreal by blood, but a criminal by choice. Inilabas ko ang aking cellphone at ikinonekta ito sa projector ng boardroom. Ang recording ng pag-amin ni Don Carlos at ang bawat dokumento ng illegal money laundering na pinirmahan ni Alessandra ay bumulaga sa screen. Ito ang biopsy results mo, Alessandra. Bulong ko habang dahan-dahang umiikot sa kanyang kinauupuan. You are the malignant tumor of this family. Akala mo ba ay hindi ko nalaman na ikaw ang nag-inject kay Don Carlos ng digoxin 10 years ago sa utos ni Beatrice? You were just a teenager then, but you already had the heart of a killer. Nanlaki ang mga mata ng mga board members. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong ng pagkagalit. That's a lie, pinilit lang ako ni Mama, biktima lang ako. Hikbi ni Alessandra, muling lumuluhod sa sahig. Sinusubukang abutin ang laylayan ng coat ko. Mari, please, kapatid kita sa batas, huwag mo akong itapon. Hinawakan ko ang kanyang baba at itinaas ang kanyang mukha upang makita niya ang aking mga matang wala ng bahid ng awa. Ang tunay na biktima ay ang mga pasyenteng ginamit ninyo bilang lab rats. Ang tunay na biktima ay ang propesyong dinungisan ninyo. Kinuha ko ang folder na ibinigay sa akin ni Dr. Aris, ang folder na inakala nilang nasunog sa bodega. This is the original patent. At nakasaad dito na ang Villarreal Medical ay walang karapatan sa Thaddeus formula. I am dissolving this board. I am filing for a corporate takeover under the Calderon Research Institute. You can't do this, sigaw ni Alessandra. Tumayo siya at tinangkang sugurin ako, ngunit bago pa siya makalapit, isang mabilis na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw, isang malutong na hudyat ng kanyang katapusan. Hindi ito sampal ng galit. Ito ay sampal ng realidad. That is for my research, sabi ko nang may malamig na tinig. Muli ko siyang sinampal sa kabilang pisngi, mas malakas, mas madiin. And that is for my mentor, Dr. Aris. Napaatras si Alessandra, ang kanyang labi ay nagsimulang dumugo, ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Wala na ang magandang assistant. Ang tanging natira ay isang babaeng hubad ang katotohanan. Guards, utos ko sa mga security na pumasok kasama ng senador. Dalhin niyo siya sa labas at siguraduhin niyo na ang NBI ang sasalubong sa kanya sa lobby. Habang kinakaladkad si Alessandra palabas, lumingon siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng nanlilisik na puot. Hindi pa ito tapos, Mari, may isang tao pang hindi mo kilala. Ang taong nagbigay sa akin ng lason para kay Don Carlos. Napatigil ang tibok ng aking puso.
Ang bawat hakbang ko ay tila may katapat na bagong misteryo. Lumingon ako sa senador, ngunit ang kanyang mukha ay nananatiling blanko. Sino Alessandra ang tanong ko? Ang taong nasa loob ng operating room ngayon, halakhak ni Alessandra sa gitna ng kanyang pag-iyak. Ang taong akala mo ay nag-iisa mong kakampi. Mabilis akong tumakbo patungo sa operating room 4. Doon may isang pasyenteng operahan, isang batang kailangan ng urgent liver transplant dahil sa laso ni Diego. At ang surgeon na nakatalaga doon ay walang iba kundi si Dr. Aris. Naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo. Kung ang sinasabi ni Alessandra ay totoo, ang aking mentor ay hindi lamang isang biktima. Siya ang taong nagmamanipula sa bawat hiwa ng aming tadhana. Ang bawat hakbang ko patungo sa operating room 4 ay tila isang paglalakad sa gitna ng isang bitayan. Ang amoy ng antiseptic ay nanunuot sa aking ilong, isang pamilyar na amoy na dati ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan, ngunit ngayon ay tila amoy ng isang paparating na sakuna. Sa likod ng mga double door na iyon, may isang batang nakahiga, isang buhay na nakataya sa ilalim ng talim ng isang taong hindi ko nakilala. Binuksan ko ang pinto nang walang alinlangan. Ang bawat tao sa loob ay napatigil. Ang mahinang ritmo ng cardiac monitor ay tila isang babala sa gitna ng katahimikan. Doon sa gitna ng maliwanag na ilaw, nakatayo si Dr. Aris. Ang kanyang mga mata ay nananatiling kalmado sa likod ng kanyang surgical mask, ang kanyang mga kamay ay matatag habang hawak ang scalpel. Dr. Mari, you're late. Wika ni Dr. Aris, ang boses niya ay walang bahid ng kaba. Mag-scrub up ka na. The patient needs the graft now. Hindi makapaghintay ang buhay na ito para sa iyong mga katanungan. Dr. Aris, itigil mo ang operasyon. Ang boses ko ay mababa, ngunit puno ng awtoridad na nagpatahimik sa buong team. Alessandra confessed. Sabi niya, ikaw ang nagbigay ng lason na pumatay kay Don Carlos. 10 taon na ang nakalilipas. Is it true? Was I just a tool for your personal vendetta? Bahagyang huminto si Dr. Aris, ngunit hindi niya binitawan ang kanyang instrumento. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay tila mga madidilim na lawa. Marie, be professional, isang buhay ang nasa harap natin. My personal history with the Villarreals doesn't matter right ngayon. Ang mahalaga ay ang pasyente. Answer me, sigaw ko, ang aking tinig ay umalingaw-ngaw sa sterile na silid. Tinuruan mo akong maging manggagamot na may dangal. Pero ikaw pala ang nagsimula ng lahat ng kabulukang ito. Isang mapait na ngiti ang dumaan sa kanyang mga mata. Dangal, Mari, ang pamilya Villarreal ang kumuha ng lahat ng dangal ko nung nakawin nila ang aking unang patent. I didn't give them poison. I gave them an opportunity to reveal their own greed. Si Beatrice ang nagmakaawa sa akin para sa gamot na yon. I just provided the catalyst. Ang pagkakamali nila ay ang isipin na kaya nilang kontrolin ang isang halimaw na sila mismo ang gumawa. So you used me, bulong ko, ramdam ang bigat ng katotohanan. Ginamit mo ang aking talino para i-perfect ang formula na gagamitin mo para sirain sila. I gave you the power to fight back, Mari. Without my guidance, you would still be Diego's shadow. Sagot niya habang muling ibinababa ang kanyang paningin sa pasyente. Now are you going to stand there and be a victim of the truth, or are you going to be the surgeon I trained you to be? The patient is coding. Pumili ka. Napatitig ako sa monitor. Ang pintig ng puso ng bata ay nagsisimulang bumagal. Ang moral na dilema ay tila isang malaking pader sa aking harap. Kung itutuloy ko ang operasyon kasama siya, tinatanggap ko ang isang mamamatay tao bilang kakampi. Pero kung titigil ako, mamamatay ang isang inosenteng bata. Huminga ako ng malalim. Ang aking luhika ay muling nanaig. Sa medisina, ang damdamin ay dapat isinasantabi sa harap ng surgical table. Mabilis akong nag-scrub at pumasok sa loob ng sterile zone. I will save the child, wika ko habang kinukuha ang forceps. Pero pagkatapos nito, Dr. Aris, sisiguraduhin kong ikaw ang susunod na ooperahan ng batas. Walang cancer na mananatili sa sistemang ito. Sa loob ng 2 oras, ang operating room 4 ay naging isang arena ng tahimik na digmaan. Ang bawat kumpas ng aming mga kamay ay may precision, ang bawat tahi ay tila isang sumbat. Kami ang pinakamagaling na team, ngunit ang bawat tingin namin ay puno ng lason. Nang sa wakas ay mag-stabilize ang pasyente, dahan-dahan kong ibinaba ang aking mga gamit. Ang tagumpay ng operasyon ay hindi nagbigay sa akin ng saya. Ang tanging naramdaman ko ay ang lamig ng katotohanan. Tapos na ang operasyon, siya.
Sabi ko habang tinatanggal ang aking surgical mask. Indeed, sagot ni Dr. Aris. But the real surgery is just beginning. Tumingin ka sa labas, Marie. Mula sa bintana ng operating room, nakita ko ang pagdating ng mga armadong lalaking hindi ko kilala. Hindi sila pulis. Ang kanilang mga sasakyan ay walang marka at ang kanilang mga kilos ay kasing bilis ng mga sundalo. Sino sila? Tanong ko. Ang mga investors na hindi mo pa nakikilala, halakhak ni Dr. Aris. The Villarreals were just the middleman. Ang Thaddeus Formula ay pag-aari ng isang organisasyon na hindi papayag na basta na lamang mawala ang kanilang puhunan. And since you burned the original folder, ikaw na lang ang natitirang database nila. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong katawan. Ang aking talino ay hindi lamang naging sandata. Ito ay naging isang gintong hawla. Lorenzo called the senator. Sigaw ko, ngunit paglingon ko, nakita ko si Lorenzo na nakatayo sa pinto, may hawak na baril at nakaturo sa akin. I'm sorry, Mari, ang boses ni Lorenzo ay puno ng lungkot. They have my family. Hindi mo alam kung gaano kalalim ang impluwensya ng mga taong ito. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng operating room na papaligiran ng mga traidor at anino. Ang bawat hakbang ko ay tila may katapat na bitag. Ngunit sa gitna ng panganib, isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa aking earpiece, isang boses na inakala kong nabaon na sa apoy ng bodega. Dr. Mari, huwag kang tatalon sa conclusion pa. Bulong ni Don Carlos Villarreal. Ang biopsy results ay may isa pang pahina, at ang pahinang iyon ay hawak ko. Darating ang sandali na ang bawat diamante, bawat titulo, at bawat sentimong ninakaw ay magiging walang silbi sa harap ng isang katotohanang hindi kayang manipulahin ng pera. Ang akala ng mga taong nakapaligid sa akin, ako ang kanilang biktima, isang database na may hininga na maaari nilang ikulong sa isang gintong hawla. Ngunit hindi nila alam sa bawat minutong lumilipas ang lason na itinanim ko sa loob ng system ng Villarreal Medical ay unti-unti nang kinakain ang kanilang mga pangarap. Sa huli, ang tanging gamot na magliligtas sa kanila ay ang taong pilit nilang tinataboy. Ngunit bago ang rurok na yon, kailangan ko munang harapin ang dulo ng baril ng lalaking itinuring kong huling kakampi. Lorenzo, ibaba mo ang baril. Ang boses ko ay kasing lamig ng aserong nakaturo sa aking dibdib. Wala akong nararamdamang takot, tila ba ang aking emosyon ay sumailalim sa isang anesthesia. You're a man of the law, not a hired killer. Huwag mong hayaang maging bahagi ka ng biopsy results na sisira sa buhay mo. I'm sorry, Marie. Pagod na akong lumaban. Ang boses ni Lorenzo ay nanginginig, ang kanyang mga mata ay puno ng pait. They have my family. One word from them, and everything I love disappears. Ang talino mo, Marie. Yan ang naging sumpa naming lahat. The talent is never a curse, Lorenzo. Ang kasakiman ng mga taong nakapaligid sa atin ang tunay na sakit. Sagot ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya, hindi pinapansin ang banta ng kanyang baril. But you're making a logical error. If you kill me or if you hand me over to them, you lose your only leverage. I am the only one who can deactivate the self-destruct sequence of the Thaddeus Formula. Napatigil ang mga armadong lalaking pumasok sa operating room. Ang kanilang leader, isang lalaking may malamig na mga mata at boses, na tila galing sa ilalim ng lupa, ay humakbang pasulong. Self-destruct sequence. Dr. Calderon, huwag mo kaming gawing bata, wika niya. We know you burned the physical files, but the formula is in your head. Isang gabi lang sa aming pasilidad at ibibigay mo rin sa amin ang lahat. Isang mapait na tawa ang lumabas sa aking mga labi. You think you can torture a formula out of a brain that knows how to shut itself down? I am a doctor. I know exactly which neurotransmitters to trigger to induce a permanent amnesia. Subukan niyo ako. The moment I feel a drop of truth serum, the Thaddeus Formula dies with me. Mari, stop, Tom. Sigaw ni Dr. Aris mula sa gilid. Huwag mong sayangin ang 7 taon ng ating paghihirap. Ating paghihirap, Dr. Aris, o ang paghihirap mo sa pagmamanipula sa akin. Lumingon ako sa aking mentor. Hindi pa tayo tapos. Dahil ang boses sa earpiece ko, ang boses ni Don Carlos, siya ang magsasabi sa akin kung nasaan ang tunay na pambayad sa lahat ng ito. Muling umalingaw-ngaw ang boses ni Don Carlos sa aking tenga, mahina, ngunit malinaw. Dr. Mari, ang biopsy results ay nasa ilalim ng operating table. Isang maliit na compartment. Doon ko itinago ang microchip na naglalaman ng bawat transaksyon ng organisasyong iyan sa loob ng 10 taon. Use it.
Burn them all. Dahan-dahan akong yumuko, tila ba tinitingnan ko ang pasyenteng kakatapos lang operahan. Ang bawat kilos ko ay maingat, bawat galaw ay may presisyon. Naramdaman ng aking mga daliri ang isang maliit na butas sa ilalim ng bakal na lamesa. Isang click. Isang maliit na chip ang nasa palad ko na ngayon. "What are you doing?" Marin sigaw ng leader ng mga armado. Humarap ako sa kanila, hawak ang microchip sa pagitan ng aking hintuturo at hinlalaki. "Ito ang huling diagnosis ko para sa inyong lahat. Incurable. Ang bawat pangalan ninyo, bawat bank account, bawat illegal na kontrata, lahat ay nasa kamay ko na ngayon. At sa isang pindot ko sa tablet na nakakonekta sa cloud ng senador, ang buong mundo ay malalaman ang tungkol sa inyo. Do you think you can escape this room alive?" Hamon ng leader habang ikinakasa ang kanyang baril. "Hindi ko kailangang lumabas ng buhay para manalo," sagot ko habang nakatitig sa monitor ng ospital. "Tingnan niyo ang screen." Ang presentation screen sa loob ng operating room na kanina ay nagpapakita ng vital signs ng pasyente ay biglang nagbago. Ipinakita nito ang mukha ng senador at ng director ng NBI Live mula sa kanilang headquarters. "Dr. Mari, we have the perimeter secured," wika ng senador. "The digital signal you sent has been received. Move away from the targets." Ang katahimikan ay binalot ng tunog ng mabilis na pagpasok ng mga special forces mula sa mga bintana at pintuan. Ang mga basag na salamin ay naglipa na sa sahig, tila mga kristal na bumubuhay sa dilim. Sa gitna ng kaguluhan, binitawan ni Lorenzo ang kanyang baril at napaluhod, umiiyak ng walang tunog. Humarap ako kay Dr. Aris, na ngayon ay pilit na itinatago ang kanyang mukha. "Ang cancer ay hindi ginagamot ng isa pang lason, Dr. Aris. Ito ay tinatanggal ng buo. At ngayong gabi ang Villarreal Medical ay opisyal ng sarado para sa inyong lahat." Naglakad ako palabas ng operating room, hindi nililingon ang mga taong pilit akong dinurog. Ang bawat hakbang ko ay tila isang paglaya mula sa 7 taon na pagkakabilanggo sa ilalim ng apelidong Villarreal. Pagdating ko sa lobby, sinalubong ako ng malamig na hangin ng madaling araw. Ang mga flash ng camera ay muling bumulaga sa akin, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nagtatago. Itinaas ko ang aking ulo, ang aking puting coat ay may mga bahid ng dugo, ngunit ang aking dangal ay kasing puti ng unang nyebe. "Dr. Mari Calderon, ano po ang masasabi niyo sa pagkakaaresto kay Diego Villarreal at sa pagbubunyag ng organisasyong ito?" Sigaw ng isang reporter. Tumingin ako sa camera, ang aking mga mata ay kasing talim ng scalpel. "The surgery is done. Ang pasyente, ang sistemang medikal ng bansang ito ay nasa recovery na. At para sa mga taong nagnakaw ng aking talino at dangal, asahan niyo ang bill. Dahil ang presyo ng aking katotohanan ay ang inyong habambuhay na pagkabilanggo." Pumasok ako sa sasakyan ng senador. Ngunit bago ito umandar, isang matandang lalaki ang lumitaw sa dilim, na katayo sa tabi ng isang puno. Si Don Carlos. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng ospital. Isang tango ang ibinigay niya sa akin, isang pasasalamat at isang paalam. "Saan tayo, Dr. Marin?" tanong ng driver. "Sa sarili kong laboratorio," sagot ko, habang dahan-dahang tinatanggal ang aking salamin. "May isang gamot pa akong kailangang tapusin. Ang gamot para sa sarili kong kalayaan." Habang lumalayo ang sasakyan, nakita ko ang gusali ng Villarreal Medical na unti-unting lumiliit sa aking paningin. Ang anino ng nakaraan ay wala na. Ang tanging natira ay ang liwanag ng isang bagong simula. Ang hangin sa loob ng silid ng pagbisita sa pambansang bilangguan ay may kakaibang amoy-amoy ng kalawang lumang semento at ang nabubulok na pag-asa ng mga taong nagkamali sa kanilang mga desisyon. Nakaupo ako sa tapat ng makapal na salamin, suot ang aking bagong puting coat na may borda ng gintong titik sa aking dibdib. Dr. Mari Calderon, Director of Calderon Research Institute. Wala na ang apelidong Villarreal. Inopera ko na ito palabas ng aking pagkatao, at ang peklat na iniwan nito ay nagsisilbing paalala ng aking tagumpay. Bumukas ang bakal na pinto at iniluwa si Diego. Ang lalaking dating tinitingala bilang CEO, ang lalaking inakala kong magiging katuwang ko habang buhay, ay mukhang isang basahan ngayon. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang balat ay maputla, at ang kanyang mga mata ay wala ng ningning ng pagmamataas. "Marit," bulong ni Diego, habang dahan-dahang kinukuha ang telepono sa kabilang panig ng salamin. "Salamat at dumating ka.
I knew you couldn't leave me here. Iskuu mi Mari. Gamitin mo ang impluensya mo sa senador. I'll do anything. I'll give you the house, the cars, everything. Tiningnan ko siya nang walang kahit anong emosyon. Ang aking mukha ay nanatiling blanko, tila isang surgical mask na walang expression. Diego, I'm not here to save you. I'm here to deliver the bill. This is the final invoice for the 7 years you stole from me. Iniharap ko sa salamin ang mga dokumentong hawak ko. The divorce is final. This morning, the court granted my petition. And because of the money laundering and fraud cases, every single property under the Villarreal name has been seized by the state. You have nothing, Diego. Even the shoes you're wearing right now belong to the government. Mari, please, you can't be this cold, nagmahalan tayo. Sigaw niya ang kanyang boses, ay pumapao sa desperasyon. Hindi pag-ibig ang ibinigay mo sa akin, Diego. It was a placebo, isang huwad na gamot na walang epekto kundi ang saktan ako. Malamig kong sagot. At si Alessandra, balita ko, ay nasa kabilang building siya. Sinasabi niya sa lahat na ikaw ang nag-utos sa kanya na lasunin ang iyong ama. Ang pa-victim na minahal mo ay siya ring huling pako sa iyong kabaong. Ibinaba ko ang telepono. Wala na akong kailangang marinig mula sa kanya. Ang kanyang boses ay tila isang ingay na hindi ko na kailangang pakinggan. Sunod kong pinuntahan ang pasilidad kung saan nakakulong si Doña Beatriz. Ang matandang reyna ay nakaupo sa isang sementadong kama. Ang kanyang mga kamay, na dati ay punong-puno ng diamante, ay nanginginig na ngayon habang hawak ang isang plastik na baso ng tubig. Pagkakita niya sa akin, tumayo siya at sinubukang lumapit sa rehas. Mari, ilabas mo ako rito, isusumbong kita sa lahat ng kakilala ko sa mataas na lipunan. Sigaw ni Beatriz, ang kanyang yabang ay hindi pa rin natitibag. The high society you're talking about, mama, sila ang unang tumalikod sa iyo, sabi ko habang dahan-dahang inilalabas ang isang dyaryo. The Villarreal Medical is now the Calderon Public Hospital. Ang foundation na ginamit niyo para magnakaw ay isa na ngayong center para sa mga biktima ng domestic abuse. Ang bawat sulok ng ospital na pinahalagahan mo ay nililinis na mula sa inyong mantsa. You monster, you stole our legacy. I didn't steal it, mama. I reclaimed it, sagot ko. Dahil ang legacy ay hindi nanggagaling sa apelido, kundi sa talino at malasakit. Dalawang bagay na hinding-hindi nyo natutunan. Bago ako lumabas, tumigil ako sa harap ng selda ni Dr. Ares. Ang aking mentor ay nakaupo ng tuwid, tila ba naghihintay siya ng huling diagnosis. Dr. Calderon, wika ni Ares ng may bahagyang paggalang. You've performed a perfect dissection. You removed every infected tissue. Indeed, Dr. Ares, tugon ko. But you were the primary source of the infection. Your sentence is life. And in that time, I want you to watch from these walls as I perfect the Thaddeus formula under my name alone. You will be forgotten habang ang pangalang Calderon ay mabubuhay sa bawat pasyenteng gagaling. Nilisan ko ang bilangguan ng may magaan na pakiramdam. Ang bawat hakbang ko ay tila isang paglaya mula sa isang mabigat na tanikala. Pagdating ko sa aking bagong laboratorio, sinalubong ako ni Veronica. Nakalabas na ang kanyang ama sa ospital at ang mga kaso laban dito ay na-dismiss dahil sa aking tulong. Mari, the International Medical Board, just sent an invitation, wika ni Veronica ng may ngiti. They want you to head the Global Research Council. What should I tell them? Humarap ako sa malaking bintana ng aking opisina. Nakikita ko ang dapit hapon na kulay kahel at lila, tila isang magandang pagtatapos sa isang madugong laban. Tell them I'll accept. But on one condition, Bad, sabi ko, habang tinitingnan ang aking stethoscope na nakapatong sa mesa. What condition? Na ang bawat research na gagawin natin ay magsisimula sa isang simpleng katotohanan. Na ang talino ng isang babae ay hindi pagmamay-ari ng kanyang asawa, ng kanyang pamilya, o ng kahit sinong organisasyon. Ito ay pagmamay-ari niya, at siya ang tanging arkitekto ng kanyang kapalaran. Ngunit bago pa matapos ang aming pag-uusap, pumasok ang aking secretary na may dalang isang maliit na box. Isang regalo na walang pangalan ang nagpadala. Para sa akin, tanong ko. Binuksan ko ang box. Sa loob ay may isang antigong scalpel, ang scalpel ni Don Carlos. At may isang maikling note. Ang surgery ay nagtagumpay, Mari. Pero ang pasyente ay kailangan ng follow-up. Magkita tayo sa London. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang laro ay hindi pa pala tapos. May isang huling misteryo pa akong kailangang tahiin. Sinasabi sa medisina na ang pinakamahirap na bahagi ng isang operasyon ay hindi ang unang hiwa, kundi ang huling tahi
na magsisiguro ng paghilom. 6 na buwan na ang nakalilipas mula nang gumuho ang kuta ng mga Villarreal at sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ko ang unti-unting pagpapanibago ng aking sariling kaluluwa. Ang bawat pilat na iniwan ng kanilang kataksilan ay hindi na tanda ng aking pagkatalo, kundi mga medalya ng aking katatagan. Nakatayo ako ngayon sa tapat ng bintana ng aking silid sa London, pinagmamasdan ang bukang liwayway na dahan-dahang nagbibigay kulay sa kalangitan. Malamig ang hangin ngunit ang init ng aking kape ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Wala na ang kaba, wala na ang galit. Ang tanging natira ay ang malalim na katahimikan ng isang taong nahanap na ang kanyang tunay na tahanan sa loob ng kanyang sarili. Nakatanggap ako ng balita kahapon. Si Diego ay nananatili sa loob ng ospital ng bilangguan. Ang kanyang isipan ay tuluyan ng bumigay dahil sa labis na pagsisisi at kahihiyan. Si Alessandra at Doña Beatriz ay hindi na rin naririnig sa balita. Sila ay naging mga anino na lamang sa madilim na sulok ng kasaysayan. Ang kanilang billing ay bayad na. Ang katarungan ay hindi lamang pumatak kundi bumaha sa kanilang mga buhay. Isang pamilyar na katok sa pinto ang pumutol sa aking pag-iisip. Pumasok si Don Carlos, ang aking biyenan, na siyang naging lihim na arkitekto ng aking kaligtasan. Mukha siyang masigla sa kabila ng kanyang edad, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga habang nakatingin sa akin. "The gala is about to start, Mari." Wika niya ng may malumanay na tinig. Ang buong mundo ay naghihintay na makilala ang babaeng nagbabago sa mukha ng makabagong medisina. "Are you ready?" "Handa na ako," papansagot ko. Ito ang huling tanong na madalas itanong sa akin. Napatawad ko na ba sila? Ang sagot ay simple. Ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng muling pagtanggap sa mga taong sumira sa iyo. Para sa akin, ang pagpapatawad ay ang pagpili na huwag nang ubusin ang aking emosyon sa kanilang mga alaala. Pinatawad ko ang aking sarili sa pananatili sa isang relasyong hindi ako pinahahalagahan. Pinatawad ko ang tadhana sa pagbibigay sa akin ng mga pagsubok na tila ba hindi ko kakayanin. Ngunit ang katarungan ay katarungan at ang bawat isa sa kanila ay umani ng binhing kanilang itinanim. Nahanap ko na ang kapayapaan. Hindi ito matatagpuan sa rurok ng tagumpay o sa dami ng mga parangal na hawak ko ngayon. Ang kapayapaan ay ang kakayahang huminga ng malalim sa gabi, alam na ang iyong dangal ay buo, at ang iyong talino ay hindi na kailanman magiging alipin ng sinuman. Ano ang leksyon ng aking kwento para sa mga kababaihang nakikinig ngayon? Huwag kayong matakot na maging matalino. Huwag kayong matakot na maging matatag. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging dahilan upang burahin ang inyong sariling liwanag. Ang inyong karera, ang inyong talino, at ang inyong dignidad ay ang inyong pinakamalakas na sandata sa isang mundong susubukang pasukuin kayo. Isang doktor ako at ang huling diagnosis ko ay ito. Ang kataksilan ay isang lason, ngunit ang pagmamahal sa sarili ang kaisa-isang antidote na magliligtas sa inyo. Habang naglalakad ako patungo sa entablado ng London Medical Summit, naririnig ko ang malakas na palakpakan ng libu-libong tao. Ngunit sa aking isipan ang tanging boses na mahalaga ay ang sarili kong bulong, "Mari, nagtagumpay ka." At ang tagumpay na ito ay sa iyo lamang. Ang surgery ay ganap ng tapos. Ang pasyente ay ganap ng magaling. At ang reyna ay muling nakaupo sa kanyang trono, isang trono na binuo sa katotohanan, talino, at walang hanggang katapangan.